Hello Crowalas, mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Intro, pasok! Hey! Hola! Sawadikap! Mabuhay! At ngayon ay mayroon tayong mga pa-update sa pageantry sa naganap na pageant kagabi sa Miss Global 2023 at syempre yung mga latest update na nagaganap ngayon sa mundo ng pageantry. Ang first update natin ay Miss World 71st edition. Nakakaloka. Ano ba talaga to? Tuloy na ba to talaga? Pero feeling ko tuloy na rin kasi may nilabas na rin silang schedule na magsisimula sa February 18 or 17. Tama ba ako? Ang kanilang arrival. Tapos, coronation night nila ay March 9. So, talagang meron ng schedule, meron na silang pupuntahan, meron na silang mga schedule activities, at mukhang tuloy na nga. Pero knowing Miss World, kahit noon pa, or hindi naman, kahit may schedule o activities pa rin, kahit na kinabukasan na yung pageant, postpone na naman. Ayun nga ba, ang hilig mag-postpone ng Miss World organization. O di ba? Pero hopefully matuloy na yung 71st ninyo edition ng Miss World. Hindi ko nga alam kung Miss World 2023 pa or 2024 na. Hopefully 2024, 2023, tapos mag-pageant ulit kayo sa November at taka 2024 na yun. No? Sana ganun na nga yung eksena at sana ipag-pray natin na matuloy na. Diyos ko, tingnan mo naman yung picture ni Miss Gwendolyn Forniol. Ang lungkot-lungkot ng pictorial na to. Parang wala na sang chance. Parang ganun talaga yung yung eksena ni Miss Gwendolyn Forniol sa ganitong pa-pictorial niya. So, hopefully, matuloy. Next, nating pag-uusapan ay ang Miss International. Naglabas na rin ng kanilang schedule at sila nga ang naglabas ng schedule for this 2024 sa kanilang pageant. Sila nga ba or pangalawa? Kasi Miss Grand International yata ay October 25. Miss International, November 12, 2024. At sabi nila, gaganapin daw sa Pilipinas pero hindi. Sa Tokyo, Japan pa rin ang naturang Miss International 2024 at ang ating kinatawan dyan sa Miss International ay si Miss Angelica Lopez na hindi ko alam kung tutuloy pa. Charot lang. Hindi, tutuloy naman siya. Hindi ko alam kung mananalo ba. Yun na. Tingnan natin, malay mo nag-transfer naman siya to the Barbie side. O, kung nag-transfer naman siya doon sa mga malamya side. O, diba? Kabugera kasi itong si Miss Angelica Lopez. Kaya super doubt talaga ako kung ma-achieve ba niya or makakapasok ba siya sa Miss International 2024. Then, there you go guys. Yun muna ang ating pa-update ngayon sa Miss World at saka sa Miss International. Punta naman tayo sa naganap na pageant kagabi. O, di ba? Na-enjoy ba ninyo ang Miss Global 2023? Ang galing, ang nice. Kudos sa host na bonggang magaling. Nico Loco and Antonia Persilds. O, di ba? Panalo, bongga. Talaga yung energy ninyo nag-uumapaw. Pero si Nico Loco, pag-uusapan lang dati si Nico Loco, grabe yung bias na sa Philippines. Iba yung energy niya pag Pilipinas yung tinatawag niya. Iba yung nagta-transform siya to fanboy ng pageant, si Nico Loco. Nakakaloka, hindi ko ma-imagine si Nico Loco. Super biased talaga when it comes sa Pilipinas, grabe. Pero okay lang kasi nakikita mo naman yung hype talaga siya. At ipinakita talaga ni Nico Loco na one of the best hosts siya, na Philippine host. Hopefully, ma-recognize siya ng Miss Universe Philippines, at saka siya na lang mag-host, di ba? At saka hopefully, Miss Universe Philippines, wag nang ipakita yung mga host kung tinatawag yung mga contestant, nakakairita kayo. Ang sarap ninyong pagsasampalin.
Dapat sa contestant lang ang buton ng camera, hindi kung saan. Okay, sana naman, o di ba? Ayun lang yung comment ko doon. Sana nakita ninyo yung Miss Global kung paano nila iboton at ipaikot yung camera doon sa mga contestant, hindi sa host. Okay? At syempre, napanood ko ng bonggang-bongga nga ba yung Miss Global 2023, yung production, yung stage, yung HD, di ba? Kabog. Ang masasabi ko talaga, mas better sila sa Miss Globe at saka sa Miss Intercontinental Beauty Pageant. Mas better din sila sa Miss Eco International Beauty Pageant. So, kudos to Miss Global. Talagang pak na pak din talaga kayo at talagang sumusunod kayo sa supranationals when it comes sa quality ng pageant. Hopefully, i-continue na yan at wag na kayong muungasan ng iba pang mga minor pageant. And congratulations sa inyong 10th year anniversary, Miss Global. Maraming salamat at syempre natin yung mga bonggang-bongga kung sino yung nakapasok sa top 20 ng Miss Global 2023. Syempre hindi pa kakabog: Thailand, Vietnam, New Zealand, Spain, Bulgaria, Puerto Rico, Indonesia, Australia, tama ba ako? Tama. Samoa, Lithuania, Brazil, Venezuela, Philippines, Colombia, Cambodia, Malaysia, USA, Nigeria, South Africa, and Dominican Republic. Sila ang pumasok sa top 20 na sportswear. Kabok ang sportswear nila. Natuwa ako kasi once na wala kasing heels, makikipagkabugan ka talaga kung sneakers lang yung suot-suot mo. Bonggang-bongga talaga, pak na talaga yung energy mo. Kaya tuwang-tuwa ako doon. Kasi less sa disgrasya. Ayun. Then after the sportswears nila, ay nag-long gown competition na. Very amazing ang long gown na talagang amazing yung mga gowns nila. Pero parang more on gold and yellow and whatsoever. And red, ganun yung gold, yellow, orange, red. Parang ganun, parang may motif yung gown ng mga girls. Pero still, ang gustuhan ko doon si Vietnam, si Puerto Rico, ayan, si Malaysia, ganda ng gown. Yun yung mga top 3 ko na gustuhan ng gown. But, syempre, may pumasok syempre sa top 13. Sa top 13, unang pumasok si South Africa. Deserve naman niya. Si Australia na super beautiful. Si Puerto Rico na very queenly na kamukha ng Miss Earth 2016 natin. Nakakaloka. Tapos si Miss Philippines yung pang-apat na tinawag. Actually, hindi ko siya in-expect na makapasok kasi hindi masyadong bongga yung gown. Hindi ko talaga in-expect na aabot pa siya ng top 13. Then si Samoa, obviously naman kasi one of the best yung gown niya, then talagang striking talaga yung beauty. Then si Malaysia na bonggang-bongga ang ganda. Si Dominican Republic na hindi ko rin na-expect na makakapasok pa siya sa top 13. Si Vietnam, si Indonesia, si Thailand, si Sudan na sa kanya, People's Choice Award automatically. Hindi siya pumasok sa top 20 pero automatic na pasok siya sa top 13. And then si Somalia, yung sisterhood choice, di ba? Namili yung mga girls kung sino yung deserve na makakapasok sa top 13 at pinili nila si Somalia, and congratulations. At si Cambodia, ang last but not the least, si Cambodia, pinag-speech kasi yung mga loser doon sa top 20. Loser talaga, yung mga hindi umadvance, ayun. Yung mga hindi umadvance sa top 20, pinag-speech lang lahat at si Cambodia ang nagwagi at siya ang tinanghal na 13th finalist doon sa competition. Then after that, tinanong sila for casual interview. Panalo yon, bonggang-bongga. Although, ang ganda ng casual interview. Alam mo kung bakit? Kasi ang hihirap ng mga tanong, ang gaganda ng mga tanong,
Kabog pa yung mga tanong sa Miss Universe, kabog pa yung mga tanong sa Miss Grad, kabog pa yung mga tanong sa Miss International. As in, ang gaganda talaga ng tanong at saka ang tatalino ng mga girls. Yung 13 girls, grabe, ang hirap pumili. But yung favorite ko talagang sagutan ay si Puerto Rico, si Malaysia, si Samoa, at saka si Somalia. Si Sudan. O ayun, si Sudan. But, tinawag ang top 5. Huwag kayong kinembular dyan. Tinawag na ang top 5. At number 1 nga si Samoa. Deserve. Super deserve. Pangalawang tinawag, Vietnam. Ha? Napapaganon ka talaga? Bakit nakapasok si Vietnam? Kasi nga, unang-una pa lang, nung in-interview siya sa casual interview, sinabi niya na hindi niya iintindihan yung tanong at nagsalita lang siya about kung ano yung purpose niya doon sa Miss Global. Pero pasik parang siya sa top 5. Kasi yung beauty niya very striking. Ang talagang hindi mo talaga may pagkakaila na bongga talaga at maganda. O diba? Pinagpawisan ako dyan. Next, third na tinawag ay si Puerto Rico, na which is super deserved. Walang duda, Puerto Rico makakapasok talaga sa top 5. Pang fourth spot, congratulations, Philippines. At actually isa din sa mga magaling din sumagot. Kaya lang I found her, ano ba? Find or found? Bala na kayo mag-intindi. Basta parang nakikita ko kasi yung mga sagutan niya, parang pinagtagni-tagni ng mga sagutan ng mga previous beauty queens, mga templated na sagot, tapos pinagdugtong-dugtong na niya. Happiness kaya yung question niya, tapos success yung dinescribe niya. Nagulat talaga ako. Nagulat lang talaga ako yung nagulat lang talaga at umabot pa siya sa top 5. But still, congratulations, Pearl Hong. Bonggang-bongga, pasok sa top 5. And then, Thailand. Si Thailand din, hindi ko rin maintindihan kung anong sagot. Kumbaga, siguro itong si Vietnam, si Philippines, at saka si Thailand, pinasok sa top 5 kasi silang may pinakamaraming fans doon sa Cambodia. Palagay ko lang kasi na super deserve naman ni Malaysia, no, yung spot. Mas maganda pa nga si Malaysia. Super deserve naman ni Somalia and Sudan. Mas magagandang dibhamak doon sa tatlong girls, Thailand, Philippines, and Vietnam. So, ayun. So, para sa akin, Samoa lang talaga at saka si Puerto Rico yung deserving doon sa top 5 kasi the rest is thank you so much. Hindi nila deserve yung top 5. And then Q&A. At nakakaloka, syempre. Nung tinanong si Samoa, syempre, bongga yung sagot. Deserve nga, di ba? Nung tinanong si Vietnam, as usual, hindi niya nasagot yung tanong kasi nga, hindi talaga siya marunong umintindi kung ano yung tanong. Okay? And Puerto Rico, as usual, kasi nga silang dalawa lang Samoa ang deserving doon sa top 5. Si Philippines, nakakaloka. Same templated lang din. Then si Thailand na nahilo ako sa sagot. Nahilo ako sa sagot ng bonggang-bongga. Pero yung prediction ko talaga at that time, siyempre si Puerto Rico ang winner, tapos first runner-up si Philippines, kudos naman kay Philippines, bongga naman yung sagot niya. Tapos second runner-up ko si Samoa, then Thailand, then Vietnam. Pero, eto ang, ang pagkakasunod-sunod ng mga judges. Fourth runner-up nila si Vietnam, which is deserve. Third runner-up si Philippines, parang, okay na ako sa second runner-up saka sa first runner-up, hindi pa binigay. Pero when it comes talaga sa beauty, ligwak talaga sa Philippines doon sa 5. Second runner-up, Thailand. Napataas yung kilay ko, Umabot pa talaga sa Thailand sa second runner-up, nahilo nga ako sa sagot niya. Ganon. Pero baka naintindihan ng mga judges. Alam mo naman, yung mga judges super talino, hindi naman sila si Gazel Ortega na loading yung utak. So, ganon. So, first runner-up si Samoa at saka Miss Global 2024, the one and only Puerto Rico ng bonggang-bongga. At congratulations. So, sobrang deserve yung top 2. Mabuti na lang ligwak na yung tatlo na yun sa ano ba tawag dito? Naligwak na yung tatlong hindi deserving sa top 5. Agad-agad. Binigay na sa kanila yung pinakamababang runners up. Okay. Ayun. Yun lang aking pa-update sa pageant for today's video. Maraming salamat. At syempre, abangan ninyo ako later, 6 p.m. May live ako with, syempre manonood ako ng coronation night ng Miss Universe Philippines Pampanga. Abangan natin kung sino yung mananalo. Si Cyril Payumo kaya magwawagi. Sige, abangan natin yan, guys. Maraming salamat at yan muna ang aking pa-update. Comment down below lang kayo kung ano ang inyong views and opinions at mga violent reaction tungkol sa pinagsasabi ko ngayon. Ayan, maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli po.
Paalam! Outro, pasok!